Sila ba ang mga napili mong doktor at staff para sa operasyon ko? Opo, Chairman. Mukhang mapagkakatiwala naman sila. Ano sa tingin mo, Manager Joe? Opo, tama kayo, Chairman. Ipinapaliwanag ko sa kanilang lahat na narito yung tungkol sa operasyon na gagawin sa inyo, Chairman. Mabuti naman. Ang totoo, pumunta ako rito para pag-usapan ang tungkol doon. Master Kim Sabo, Ano po yan? mabuti pa. Ituloy na natin ang naunang plano. Ano po yan? Tulad ng naunang plano, tuloy ang operasyon. Chairman Shin. Tutal, ganito na nga nangyari. Ano kaya kung ikaw na maupo ngayon bilang chairman? Ano masasabi mo? Ang Gode Hospital nangangailangan ng isang batang chairman sa panahong ito. Mag-ingat ka sa sasabihin mo. Hindi pa rin maayos ang kondisyon niya. Alam ko na. Ayaw mo pang pag-usapan to. Pero hindi naman masamang pangunahan ang mangyayari at paggandaan nito. Gusto daw niyang ituloy ang operasyon. Gusto niya na ulit magpa-opera? Oo. Kahit anong mangyari, gusto ni Chairman Shin na matuloy ang operasyon. Chairman Shin, napag-isipan niya na bang mabuti ang desisyon niyo? Maraming beses na. Buhay ko magiging kapalit ng desisyon ko. Alam ko namang matanda na ako ngayon. At sapat na rin ang mga taong nabuhay ako. Pero hindi ibig sabihin nito ayaw ko nang mabuhay. Ang totoo, konti na lang ang natitira kong oras sa mundo. Kaya desperado akong mabuhay na matagal. Kasi hindi tama ito. Tama bang tumunganga na lang ako habang hinihintay na mamatay ako? Hindi naman ako ganong klaseng tao. Hindi lang po basta papalitan ng battery niyo sa operasyong ito. Papalitan din natin ang nakakabit na artificial heart sa inyo, Chairman Shin. Hindi po magiging madali ang mga pagdadaanan niya sa operasyong ito. Alam ko yan lahat. Pero gusto niyo pa rin ituloy ang operasyong ito? Kahit isang araw lang yan. Gagamitin ko para mabuhay ng disente. Gusto ko mamatay na maayos. Master Kim, respetuhin mo na lang ang naging desisyon ko. Anong sinabi ni Buyong Ju? Pumayag ba siyang operahan si chairman? Hindi ko alam. Paano kung pumayag na siya? Sinong nasa tamang pag-iisip ang gagawa nun? Siya ang mas nakakaalam ng kondisyon ni Chairman Shin. Kilala mo si Buyong Ju. Nakalimutan mo na bang kaya niyang gawing posible ang kahit anong imposibleng bagay? Mas malaki ang chance ang tatanggapin niya ito. Kung sakali lang na pumayag siya, maghuhukay siya ng sarili niyang libingan. Papayag ba siya o hindi? Pinag-iisipan niya ba kung itutuloy niya o ipatitigil na lang niyang operasyon? Tingin ko naman, itutuloy niya pa rin. Sigurado ka na ba talaga? Hindi kaya gusto niyang sumuko na lang? Parang hindi naman. Tingin ko rin hindi, Dr. Nam. O, di ba? Tama nga. Hindi basta-basta susuko si Master Kim. Kung itutuloy niya, bakit kaya ang lalim pa rin ang iniisip niya? Siguro pinag-iisipan niya na ngayon kung anong mga gagawin kapag nasa OR na tayo. Posibleng tama ang sinabi mo. Nagpaplano na ba siya para sa operasyon? Anong klaseng mga plano ang pinag-iisipan ni Master Kim para masigurong matagumpay ang operasyon?
bigyan niyo muna ng hydration. Kapag okay na siya, pwede nang dalhin sa outpatient. Dr. Wu, mag-usap tayo. Bakit ka ba tumawag ng surgeon para dito? Ano? Walang severe symptoms ang pasyente. Naglalabas naman siya ng hangin. Halata namang kayang-kaya niyo na siyang gamutin dito sa emergency room. May history kasi siya ng surgery. At may nakita akong ileus sa x-ray niya. Kaya nagpatawag ako ng Alam surgeon. kong walang boundary ang GS at ang emergency room. Akala mo ba pwede kang tumawag na lang basta ng surgeon? Makinig ka, Dr. Wu. Balita ko na nasa general surgery ka nung unang taon mo sa ospital. Hindi ba dapat alam mo na ngayon kung kailan ka tatawag ng surgeon para sa pasyente mo? Pasensya na. Hindi ko kailangan ng... Ayusin mo ang trabaho mo, pwede? Anong problema nun? Nagalit yata si Dr. Do sa akin. Bakit daw? Dahil may nagawa ulit akong mali. Sira ulo! Dr. Wu, binaliwala mo ba ako? Hindi ba inutusan kita mag-assist sa operasyon, hindi si Dr. Kang Dongju? Si Dr. Kang Dongju po kasi ang may gustong gawin yun. Ibig mong sabihin, mas mahalaga ang utos si Dr. Kang? Tingin mo ba uutusan pa kita kung ganyan ang ginagawa mo? Pasensya na, Doc. Sana inisip ko kung Hindi ano... ko kailangan yan! Siguraduhin mong maayos ang trabaho mo. Gusto mong bawasan natin ang oras? Hindi ba kaya? Talaga bang gusto mong ituloy ang operasyon niya? Tingin ko naman magtatagumpay ang operasyon niya kapag natapos ang proseso sa loob ng 6 na oras. 6 na oras lang? Pero imposible yun. Sa loob ng 6 na oras? 9 to 10 hours ang karaniwang tinatagal ng ganitong klaseng operasyon. Ginawa na nga natin yun ng 7.5 hours tapos ngayon. Gusto mo ulit bawasan ng 1.5 oras? Kaya nga gusto muna kitang tanungin. Tingin mo, ilang oras ang kaya mong ibawas dyan? 10 minutes? Mali. 5 minutes, pwede na rin. O ano, kakayanin mo ba yan? Talaga bang gusto mong bawasan ang oras ng operasyon? Tinanong kita kung kakayanin mo o hindi. Sagot. 6 na oras na lang? Hanggang 6 na oras lang? Wow, ito nga ang pinag-iisipan niya kanina pa. Mababawasan pa ba yun? Teka lang, ibig sabihin hindi pwedeng matamaan ng mga artery habang ginagawa ang sternotomy at cannulation. Kahit na, hindi pa rin sapat ang oras. Sobra pa rin ang oras kahit magawa natin yon. At imposibleng hindi mo matamaan ang mga artery kapag nag-excoriate. Palagay mo ba posibleng magawa yun ni Master Kim? Hindi specialization ni Master Kim ang heart surgeries. Kahit na si Master Kim ang gumawa, hindi niya kakayanin. Mahirap. Pareho tayo ng naisip. At isa pa, wala namang mapapala si Master Kim kapag tinanggap niya ito. Kahit anong mangyari sa operasyon, pupunahin pa rin siya ng mga tao. Ganun po ba? Hindi lang yun ang posibleng mangyari sa kanya. Kapag hindi nagtagumpay ang operasyon na ito, siguradong sisisihin siya ng lahat. Ay, hindi naman siguro lahat. Tingin mo palalagpasin to ni President to? Naghihintay lang siya na magkamali tayo. Kapag hindi tayo nagtagumpay, sigurado akong kukunin niya ang pagkakataong ito para panagutin si Master Kim. Kaya nga hindi tayo pwedeng mapahiya. Kahihiyan? Hindi mangyayari yun. Tama ba, Kang Dongju? 72 years old na may terminal lung cancer ang pasyenteng ito. Masobrahan nga lang siya sa ibibigay na anesthesia. Magiging alanganin agad ang buhay niya. Kaya kailangan nating paiklin ang oras ng operasyon. Pero mas alam mo naman kaysa sa aming lahat na nandito na hindi posible ang gusto mong mangyari. Kung ganun, hindi mo kaya yon? Hindi ko sinasabi yan. Tutol ako sa gusto mo. Sige. Isang tao na ang tumutol. Kayo, Dr. Nam at Nurse O. Sige. Hindi ko na muna kayo tatanungin. Ikaw, ano sa tingin mo? Tumututol ka rin? Hindi po. Pabor ako dito. Hoy, Sojung. Okay! Isang pabor. Sige. Sabihin niyo agad sa akin kapag nakapagdesisyon na kayong dalawa. Kung pwede lang sana,
pumabor na kayo. Pakiusap lang, ha? Sige. Mukhang itutuloy na nga niya talaga ang operasyon. Tingin ko, umpisa pa lang, desidido na siya ron. Sojung, dapat pinipigilan natin siya. Bakit gusto mo pang suportahan na napagdesisyonan niyang gawin? Dahil desidido si Master Kim na gawin yon. Magpapakamatay ka pag inutos niya. Sasabihin ko sa kanya na magpapanggap na lang akong namatay. Ano ba kasi ang dahilan? Bakit ba ang lakas ng tiwala mo sa kanya? Respeto? Kung talagang may respeto ka sa kanya, sana pag-isipan mo to ng mabuti. Delikado ang operasyon ng doktor na nire-respeto mo. Hindi lang si Master Kim, pati na buong Doldam Hospital malalagay sa alanganin ng dahil dito. Tiwala si Master Kim na magtatagumpay siya. Ibig sabihin nun, alam na niya kung anong gagawin niya. Paano kung natapos niya nga kaagad? Tingin mo anong kasunod nun? Imposibleng mangyari yun. Lalo lang madadagdagan ng mga posibleng pagkakamali natin kapag pinilit niya tayo matapos ng mabilis. Kahit alam ko na ang lahat ng mga posibleng mangyari sa operasyon, gusto ko pa rin maging parte nito, Dongju. Pakiramdam ko, maaalala ko talaga ang operasyon na to buong buhay ko. Sobrang bihira lang kasi ang kaso ng operasyon na to. At hindi ko sigurado kung magkakaroon ako ng isa pang pagkakataon na mapanood si Master Kim. Tama ba? Kahit na masyado pa rin delikado to. Handa pa rin akong tumaya kahit alam ko kung gaano kadelikado ang trabaho. Paano kung hindi magtagumpay? Ayokong isipin ang tungkol dyan. Pero kahit hindi siya magtagumpay, magpapasalamat pa rin ako dahil nakasama ko si Master Kim sa operasyon. Yun pa lang, napakahalaga na para sa akin. Nabaliw na talaga siya. Kung ganon, gusto niyo pa rin ituloy at gawin ang operasyon? Okay, sige. Bigyan mo ako ngayon ng lista ng staff. Si Bu Yongju, gagawin na niyang surgery? Mukhang ganun na nga. Sa mga nangyayari ngayon, mukhang kailangan mo na ng plano kung sakali magkaroon man ng emergency. Anong emergency yan? Matanda na si Chairman Shin at may lung cancer na siya. At kinakailangan niyang dumaan sa isang napakatagal na operasyon. At kailangan rin siyang turukan ng maraming anesthesia. Ibig sabihin nun, delikado na ito para sa kanya. Pero pwedeng magtagumpay ang operasyon. Kahit na ano pa maging resulta nito, hindi magbabago ang katotohanan walang saysay ang operasyon dahil sa kondisyon ni Chairman Shin. Pero, huwag ka na masyado mag-alala. May naisip na akong plano. Pupunta ako sa Doldam Hospital para papiliin si Dr. Bu Yongju. Sinabihan na kita noon na huwag kang babalik dito, ah. Nakalimutan mo na agad ang sinabi ko na yun sa'yo? Bakit nandito ka uli? Anong kailangan mo? Narinig ko ang tungkol sa operasyon ng chairman. Bakit? Susubukan mo na naman ba akong pigilan? Hindi ko kaya ang tigas ng ulo ni Chairman Shin. Hindi ko na gagawin yun. Kaya gusto na lang kitang suportahan para magawa mo ito ng maayos. Suporta? Umpisa na natin palitan ang mga napili mong staff. Ay, nako. Ano naman bang kalokohan ang pinagsasasabi mo, Yunwan? Gusto ko lang linawin sa'yo. Hindi ako nag-utos nito. Kay Director Shin ito nanggaling. Alam mo na ngayon. Totoo ba ang sinabi mo? Taga-Gode ang papalit sa staff ng gagawing operasyon? Pumunta si President Do para sabihin yan? Oo. Ang malala, hindi galing sa kanya. Anak mismo ni Chairman ang nag-request nito. Ano yun? Papalitan ng staff? Lahat galing sa Gode Hospital? Oo. Pumunta si President Do para sabihin yon. Ako nang bahala. Pupuntahan ko sila sa baba. Sige.
Alam mo naman na kilala ang thoracic department ng Gode Hospital. Gusto mo ba na may experience? O mga bata at maabilidad na doktor? Nga pala, kailangan din ng anesthesiologist. Nakita ko listahan ng mga staff mo. Nakalagay ang pangalan ni Dr. Nam. Pinayagan mo sumama sa operasyon ang isang doktor na may kaso. Parang hindi ko yata gusto yon. Hindi lang ito simpleng aksidente. Namatay ang pasyente sa kasong yon. Meron pa pala. Magpapadala din ako dito ng 2 scrub nurses. Kumpara sa mga nurse ng maliit niyong ospital, ibang-ibang level nila. Nakakarindi na talaga ang mga sinasabi mo. Hoy, ititiko mo na lang ba yung bibig mo o kailangan pa kitang sutukin? Ngayon lang, gusto kitang bigyan at gawa ng pabor. Pasensya ka na. Walang ibang papasok sa operating room bukod sa mga staff ko. Inutos to ni Director Shin. Ay, nako, natatawa na lang ako sa mga kalokohan mo. Sabihin mo sa kanya, wala akong pakialam sa sinabi niya. Kulang sa kakayahan ang lahat ng napili mong tauhan para dito. Sakaling hindi nagtagumpay ang surgery, gusto mo bang pag-usapan ka pa ng lahat? Hoy, President Do, wag mo na kasi akong pakialaman para hindi na magka-problema. Kung hindi mo papalitan ang mga staff mo, kailangan mong tanggapin ang isang offer ko. Ayos lang ba sa'yo? May isa pang offer? At ano naman yung isa mong offer? Live surgery. Live surgery? Ano? Gagawin nila yung surgery ko sa harap ng maraming tao? Oo, Papa. Sino nakaisip nito? Si President Do ba? Ang mga manonood ng surgery mo ay ang mga taga-ospital na to, ako at mga surgeons ng Gode Cardiothoracic Department. Mapapanatag ako kung mapapanood ko at makikita kung ayos lang ang surgery ginagawa sa'yo. Kaya pumayag ka na. Mamili ka lang sa dalawa. Papalitan mo ang staff mo o magla-live surgery ka. Kapag nag-live surgery ka, manonood ang lahat ng cardiothoracic surgeon para obserbahan ang surgery mo. Grabe naman yun. Ano nang pipiliin mo? Magpapalit ka ba ng staff? Sigurado akong hindi papalitan ni Buyong Joe ang staff niya. Pipiliin mo ba ang live surgery? Pag pinili niyang live surgery, anong kasunod nun? Gaya ng sinabi ko sa'yo, parang na ring nagukay siya ng libingan niya. Ano sa dalawa? Magpapalit ka ng staff? O magla-live surgery ka? Hindi ko alam kung bakit kailangan kanyang papiliin sa dalawa. Papalitan mo ang staff mo o magla-live surgery ka? Anong klaseng pananakot na ang ginagawa niya? Hindi ba mali yun, Master Kim? Hindi masasabi kung pananakot lang ang ginawa niya. Bihira lang kasi ang operasyon. Kaya gusto nilang maging parte ng ganong operasyon, Nurse O. Pero alam nating lahat na hindi maganda ang intensyon niyang gawin. Paprangkahin ko na kayo. Ibig sabihin talaga nito, gusto niyang bantayan ang operasyon natin, di ba? At isa pa, bakit kailangan niya makialam sa medical litigation na inaayos ni Dr. Nam? Ang malala pa, tinawag niya pa ako matandang nurse sa maliit na ospital. Wala naman siya sinabing matanda ka. Huminaong ka. Basta, sobrang nasaktan ako sa nangyari, Master Kim. Sa tingin ko, kailangan mong tanggihan ng parehong kondisyon ni President Do. May isa pa ako naisip, Nurse O. Pwedeng ito na ang pagkakataon natin. Hindi to pagkakataon. Hindi ka nagagalit? Pagkakataon natin to para maipakita sa mundo ang galing mo. Anong tingin mo, Master Kim? Ewan ko din. Sa totoo lang, Bakit hindi ka na lang magpalit ng staff, Master Kim?
Gaya ng sabi niya, ayaw na nating gumawa pa ng gulo. Hindi pa ako hinahatulan, pero totoong may inaayos pa akong litigation. Sakaling hindi magtagumpay ang operasyong ito, magiging masama ang epekto sa'yo dahil alam nila ang sitwasyon ko. Dr. Nam, Hindi tayo pwedeng maging pabigat kay Master Kim, Nurse O. Dapat nag-iisip tayong lahat ng paraan para matulungan si Master Kim. Sige na. Babawasan ko ng 5 minuto ang parte ko. Sigurado ka bang makakatulong ito? Okay. Pumayag ka na. 2 na kayo ni Dr. Yun. Kayo naman, Dr. Nam at Nurse O. Ay, kayong 2 talaga, grabe. Hindi pa rin kayo nakakapag-desisyon? Master Kim, pakiusap, makinig ka muna sa akin ngayon. Huwag ka na lang magsalita kung puro kalokohan na sinasabi mo. Matagal na natin tong ginagawa. Yun lang ang kailangan kong tulong. Pero Master Kim, Alam mo namang wala akong ibang maaasahan kung hindi kita kasama, di ba? Kung hindi ko kilala ang kasama ko sa loob ng operating room, hindi ako makakapag-concentrate dahil kakabahan ako. Pag nangyari yun, madedelay lang lalo ang oras ng operasyon. Hindi ako pwedeng lumagpas sa oras. Tingin mo ba tamang sayangin ko ang oras ko sa ganun lang? Alam mo, isa ka pa, Nurse O eh. Hindi ko naiintindihan kung bakit galit na galit ka sa mga kalokohan ni President Do. Isa lang ang nurse sa bansang ito na kayang sumabay sa bilis ko. At ikaw yun, nag-iisa ka lang sa bansa, Nurse O. Alam mong tama ako. Hindi ko na kailangang sabihin sa'yo. oo nga. Totoo nga ang sinabi mong yan. Kaya ako naisip na kaya kong bawasan ang oras. Dahil alam kong makakasama ko sa operasyon na to ang mga staff na nandito ngayon sa harap ko. Ay, grabe naman. Hoy, Doyle, hindi mo pa ba nahahalata? Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo ng ganito? Ano? Kailangan pa ba, Nurse O? Ang sarap sa pakiramdam na sinabi mo. Ano nang gagawin nyo? Dr. Nam, Nurse O. Sasama ba kayo sa gagawing operasyon o hindi kayo sasama? Ay, ano pang magagawa ko? Sasama na lang ako. Ako na lang ang nag-iisang nurse na kayang sumabay sa bilis ni Master Kim. Hoy, Doyle. Ikaw naman. ayos lang ba sa'yo kung magla-live surgery ka? Ay, kaibigan kita pero nakakainis ka minsan. President Do, gawin natin ang live surgery. Okay na? Masaya ka na? Tama nga sinabi ko sa'yo. Oo, live surgery nga. Ang pinili ni Puyong Ju. Ang sunod nating gagawin, sisirain na natin ang pangalan niya. Kung ganun, kailan nyo gagawin ang operasyon ko? 5 araw pa. Mag-uumpisa ang surgery ng 9 a.m. Ganun pala. Narinig ko mahirap ang pinakiusap sa'yo ng anak ko. Ayos lang naman sa akin. Hindi mahalaga kung live surgery o hindi. Ang importante sa akin, mabawasan ko ang oras ng operasyon nyo. Yun lang ang problema ko. Salamat, Master Kim. Sabihin nyo yan kapag natapos na ang operasyon nyo, Chairman Shin. Mahirap ang napagdesisyonan mo.
Gawin mo ang makakaya mo. Pero, kampante naman ako. Kung sakali lang, alam mo ba kung merong hindi sinasabi sa akin si Chairman Shin? Bakit mo naman biglang natanong sa akin yan? Kasi, pakiramdam ko may tinatago sa akin si Chairman. Naisip ko lang kasi na baka may kinalaman ito sa operasyon niya. May alam ka ba tungkol dito, Manager Joe? Sorry, Master Kim. Inutusan niya kasi ako na huwag sabihin ang tungkol dito. Ibig sabihin yan, meron nga siyang tinatago. Pagkatapos ng surgery, si Chairman na ang magsasabi sa'yo. Mula ngayon, meron na lang tayong 5 araw para paghanda nito. Mag-isip tayo ng paraan para mabawasan ng 1.5 oras ang prosesong ito. 1 hour and 25 minutes na lang. Ako ang bumawas ng 5 minuto. Ikaw, Dr. Yun, Ano yan, Master? pag-aralan mong CT scan niya para alam mo kung saan mo gagawin ang cannulation. Mali pala. Itatak mong CT scan sa utak mo para siguradong kabisado mo. Opo, Master Kim. Kayo, Nurse O at Nurse Untak, pwede niyo bang subukan kung mababawasan ang oras kung sakaling magsalitan kayong dalawa? Opo. Opo, Master Kim. Dr. Kang, Po. siguruhin mo na matatapos ka ng 25 minutes, ha? Huwag kang lalagpas sa oras. Opo, sige Master Kim. Okay. Oh, Dr. Nam. Sige, galingan natin sa mga susunod na araw. Opo, Master Kim. Opo, Master Kim. Papuntahin mo dito ang lahat ng cardiothoracic surgeons. Kailangan walang mawawala! Opo, Presidento. Masyadong malapit ang aorta sa sternum. Napansin mo ba yan? Masyadong maliit ang space. Magkamali ka lang ng konti, posibleng mahiwa mo agad ang puso o kaya naman ang aorta. Anong pwede nating gawin kapag hindi pwedeng i-cannulate ang aorta? Femoral artery na lang. Tama ka dyan. Ang una mong gagawin, i-disinfect ang femoral artery. Opo. Dr. Jin, makipag-ugnayan ka muna sa live shooting team. Opo, President. 9 a.m. ito magsisimula. Dapat maaga pa lang nandun na kayong lahat. Naiintindihan niyo ba? Opo, Presidento. Ibigay mo sa akin ang suture set. Opo. May ginagawa ka ba? Ano? Ako ba? May ibang tao pa ba dito? Wala na po. Kung wala ka pang ginagawa, tulungan mo ko. Sige. Maikli pag subcutaneous, mahaba pag skin. Opo, alam ko. Cut.
Galing ka ba talaga sa GS? Bakit nagkakamali ka pa? Pasensya na po. Kinakabahan kasi ako. Cut. Hay, iklian mo lang. Pwede? Pasensya na po. Ayusin mong trabaho mo. At huwag mong kalimutan punasan yung dugo. Nagdudugo ba? Huwag po muna kayong gumalaw. Normal po ang pagdurugo kapag tinutusok ang karayom sa sugat, sir. Ganun ba? Ako na dyan. Tingnan mo na lang yung ibang pasyente. Ako nang bahala dito. Ano pang ginagawa mo dyan? Di ba inutusan kanyang tingnan ng ibang pasyente? Opo. Cut. Hoy, Ano yun? May nangyari ba sa inyong dalawa ni Master Kim? Hindi ka uma-attend ng mga conference at hindi ka rin niya pinapansin. May nangyari pa ba nung nag-away tayo? Bigla ka na lang umalis sa team. Wala nang ibang nangyari. Sinabi ko lang na ayokong sumama sa surgery niya. Nagmakaawa ka pa nga kay Master Kim na gawin kang assistant. Bakit ba bigla na lang nagbago ang isip mo? Kailan nangyari yun? Hindi ako nagmakaawang gawin niya akong assistant. Sinabi niya ba na ginawa ko yun? Narinig ko kayong nag-uusap. Bakit bigla nagbago ang isip mo, ha? Sinabi ko na ayoko nang gawin. Pagod na kasi ako eh. Akala ko kasi kailangan lang palitan ng battery niya sa operasyon. Pero naging komplikado. Saka wala na akong importanteng posisyon. Kung palitan ng posisyon, sasali ka na ulit? Anong sinasabi mo? Kailangan bawasan ng oras ko at gawing 25 minutes. Kapag ginawa natin, mababawasan ng 5 minuto ang oras. Ako na sa batteries, ikaw na sa controller. Tingin mo. Humihingi ka ba ng tulong sa akin? Bakit? Kasi nag-iisip ako ng paraan para mabawasan ng oras. Hoy, para sa GS, pagkakataon mo na to para palawakin ang experience mo. Magandang epekto nito sa karir mo kapag nakita ang pangalan mo sa team na ito. Ngayon tuloy na ang surgery. Galingan na lang natin. Sa tingin mo, sasali ka ulit? Ako sa batteries, ikaw sa controller. Payag ako. Okay, sige. Hoy, Inboom. Sigurado ka bang kaya mong matapos ng 20 minutes? Gusto kong isali mo ulit si Dr. Inboom sa surgery team. Kapag dalawa kami, kaya namin matapos kaagad. Kasama doon ang suture process, ha? Siyempre naman. Okay, Doin Boom, in. Ayos. Pareho nang sa kanya. May nasaga pala akong balita. Babalik na daw si Dr. Buyong Ju. Tama ka. Yun nga nangyari. Paano yun? Ayos lang sa'yo? Sinubukan kong pigilan si Buyong Ju. Pero desidido na talaga si Chairman Shin sa gusto niya. Papalitan niya ang artificial heart ni Chairman? Kapag nagtagumpay ang operasyon ni Yong Ju, sigurado ako magkakaroon ka ng problema ang President do.
Paano magtatagumpay ang isang immoral na tulad niya? Isang malaking kalokohan yun. Mawawala ng lakas ng loob ang mga inosente at masisipag tulad natin. Hindi dapat ganito ang nangyayari sa mundo natin. Bakit hindi mo kunin ang pagkakataong ito para makamit natin ang hustisya? Ay, ang lamig naman. Saan kayo pupunta? Saan pa ba? Pauwi na. Eh, ikaw? Uuwi na rin. Bakit? May problema ba? Naisip ko lang kasi, hindi nyo naman kailangan umuwi na magkasabay, di Ano ba? naman kung magkasabay kami? Pareho lang kami ng pupuntahan. Magkapit-bahay pala kayo? Magkasama kami sa bahay. Magkasama kayo? Isa lang ang bahay na tinitirhan nyo? Nakatira kaming dalawa sa company house. Bakit? Dapat sinabi mo kaagad sa akin ang tungkol dyan. Bakit ngayon mo lang sinasabi yan? Akala ko naman kasi dati mo pa alam. Karamihan ng empleyado dito sa company house nakatira. Hindi mo talaga alam? Hindi ko nga alam yun. Oy, sa tingin mo ba saan ako tumutuloy dito? Siyempre, hindi ko na maiisip yan. Hindi ko rin iniisip na magkatabi pala kayong natutulog. Sojung, hintayin mo ako dito. Sasabay na rin ako. Bakit? Ayaw mo sa company house. Mas gusto mo sa staff room. Pues nagbago na ang isip ko ngayon. Hintayin mo ako. Diyan ka lang, huwag kang gagalaw. Teka, uuwi na ba kayo? Oo, pauwi ka na rin, nurse, oh. Oo, kinakabahan pa ako sa surgery natin bukas. Mas mabuti kung uuwi na ako ng maaga para makapagpahinga. Ako rin po. Ano yan? Ano yung hawak mo? Prayer book ba yan? Magkakaroon ng Wednesday service ngayong gabi. Para sa makasaysayang operasyon na magaganap bukas, mananalangin muna ako. Talaga? Kailan mo pa ginawa yan? Nag-umpisa nung linggo. Di halata. Pero makadiyos ako. Sojung, gusto mong kumain muna saglit sa restaurant ni Dr. Nam? Pwede rin naman tayong uminom ng konting beer. May beer? Bukas na ang surgery kaya hindi muna. Saka tayo uminom kapag tapos na. Alam ko na, pumunta tayo sa bahay ni Dr. Nam at mag-ramen. May ramen? Maganda ang naisip mo. May nakalimutan pa pala akong gawin. Sige, mauna na kayo. Tara, Sojung. Apa, nurse, oh. Lamig pa naman ng panahon. Napakasarap ng isang bowl ng mainit na ramen. Habang may malamig na beer. Ay, naku. Teka, nasa na siya? Umalis na ba siya? Manager Jiang, alam mo ba kung saan nagpunta si Sojung, ha? Alam ko kung saan siya pumunta. Sumunod ka lang. Anong nangyari? Para kay Master Kim! Hooray! Para sa Artificial Heart! Hooray! Hooray! Hay, alam nyo, nahihiya ako. Pero hindi ako kailangan sa OR. Kaya, Imbis na humingi ka ng blessing sa itaas, umiinom ka ng beer dito? ikaw talaga. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Pero, nagsisimba ka pala? Mali. Nag-umpisa ka na ba magsimba nung yung huling beses na pumunta ka sa... Naaalala ko na. Yung shaman na sinapian. Ang bastos kaya ng babaeng shaman na yun. Nurse O, huwag mong pakialaman ko anong gusto kong paniwalaan sa buhay. Personal na yon, personal. Sige na, gawin mo ang gusto mo. Eto na, umorder kayo ng isang budejike na may extra noodles. Ayan. Malapit na rin maluto ang ramen. Maraming salamat. Pakabusog kayo, ha? Dr. Nam.
Nurse O, ngayon ko lang po narinig yung tungkol sa medical litigation ni Dr. Nam. Pwede bang magtanong sa inyo tungkol sa kaso niya? Saka na lang ha. May importanteng operasyon tayo bukas. Sa ibang araw na lang natin pag-usapan. Sige. Saka na lang. Oo nga pala. Tuwing nakikita ko na magkasama kayo, naiisip ko lagi na bagay kayong dalawa. Di ba? Di ba para silang love bugs ng ospital? Love bugs. Kung sakali lang ha, alam ko na pareho lang ng posibilidad na babangga ang planeta natin sa Andromeda Galaxy, pero gusto kong itanong para makasiguro ko. Meron ba kayong relasyon? Sandali, nagde-date na ba kayo? Mali kayo. Hindi po. Wala naman talaga. Bakit yun naman iisipin yan? Matagal na kami magkakilala ni Dr. Kang, kaya para kaming close. Di ko ba nasabi sa inyo? 5 taon nang nakalipas, nag-intern siya sa ER. Assistant ko siya dati sa ospital. Hindi ba, Dongju? Totoo naman na ikaw yung mayabang, masungit at untouchable intern nung nasa... Mahal kita, Soju. Mahal kita, Nurse O. Sandali lang, ako? Mahal din kita, Manager Chang. Dr. Nam, mahal kita! Ay, kainis ka. Ganun lang naman. Mahal natin ang isa't isa. Inaalagaan natin at talagang mahal natin ang isa't isa. Kahit hindi ka kadugo. Pamilya tayo sa Doldam, tama ba? Tama ba, Sojung? Hi, Dr. Nam, yung ramen namin! Oo nga pala, sandali lang. Eto na, teka, yung kimchi. Gusto ko pang uminom ng beer. Ay, Hindi ko alam kung bakit ako biglang nauhaw. Mahal ko kayo! Ano ba yon ha? Sobrang exciting, di ba? Huwag kang mag-alala. Marami pang kasunod to. Promise. Mamili ka, lamig o suntok? Ayoko mamatay sa labas dahil sa sobrang lamig ng panahon. Pero ayoko namang masaktan kapag binugbog mo ko. I love you. Tumigil ka no! Nagde-date nga sila. Halatang halata naman eh. sigurado na talaga ako. I love you. I love you. Anong ginagawa mo dito? Hinihintay kitang lumabas, Master Kim. Bakit naman? Kasi papasok ako sa OR bukas. Alam ko. Ano ngayon? Hindi na po si Papa ang dahilan ngayon. Gusto ko talagang bawasan ng oras sa OR. Pinakiusapan ako ni Dongju. Kaya ako papasok bukas. Ayoko lang mag-isip kayo ng masama. 20 minutes lang. Kapag hindi mo ginawa ang trabaho mo o hindi natapos ang gagawin mo sa loob ng 20 minutes, puputulin ko na lang ang kamay mo. Binalaan na kita.
Manager Jack! Magandang umaga, President Do. Ayos naman ba ang preparasyon nyo? Siyempre naman, hindi muna kami tumanggap ng appointments. Ang mga walk-in patients, sa emergency room sila papupuntahin ngayon. Si Chairman Shin. Nasa kwarto pa po siya. Umakyat na si Master Kim para makita siya. Dumating na ang mga taga-Gode. Chairman Shin, kumusta ng pakiramdam niyo? Alam mo na, ganun pa rin. Pakiramdam ko, nakahiga na ako sa operating table. Huwag na po kayong masyadong kabahan, Chairman Shin. Susubukan namin gawin ang makakaya namin. Dapat lang, di ba? Hello po, Chairman Shin. Bakit pumunta ka? May problema ba? Bakit naman hindi ako pupunta, Chairman? Dadaan ka sa malaking surgery. Ha, ganun ba? Salamat at naisip mo akong puntahan. Sana umayos na ang lagay mo pagkatapos ng operasyon. Salamat. Yan din ang hiling ko. Pwede na nating dalhin si Chairman sa OR. Opo, iahatid ko na kayo, Chairman. Sige lang. Mr. Gu? Oh, Dadalhin na namin siya sa OR. good luck sa surgery. Huwag na lang. Nagdududa pa ako kung saan mo gustong mapunta ang swerteng hinihiling mo. Saan mo pa gustong mapunta yon? Magiging mahaba ang araw na ito para sa ating lahat. Ikaw ang in charge habang wala ako, Nurse Om. Alam mo na yon. Opo, wag po kayong mag-alala. Kasama sa operasyon na to ang lahat ng surgeon ng ospital. Pero lalabas din agad. Si Dr. Kang at si Dr. Do kapag natanggal na nila ang battery. Kung sakaling may emergency, tawagan nyo lang agad ang operating room. Opo, ako na pong bahala. Sige, ayusin natin nang maging maayos ang araw na to. Ikaw nang bahala sa kanila. Huwag kang mag-alala, nurse. Oh. Nandito ako. Kaya ko nang protektahan ang emergency room na to. Pababa na ngayon si Chairman Shin. Nurse O, tayo na. Sige. Galingan nyo, ha? Ay, kinakabahan ako. Kaya ko to. Kaya ko to. Kaya natin! May pasyente kami. May abdominal pain siya. Ay, ang aga naman. Ano, Dr. Wu? Kaya mo na? Opo. Hindi mo titignan? Binibigyan ko ng chance yung mga bagong doktor na mag-examine. Ang galing mo din palang gumawa ng palusot, ha? May makakaintindi pa ba ng intensyon ko? Oh, honey. Good morning. Sige, sir. Anong masakit sa'yo? Parang may heartburn ako. Madalas ba to? Isang buwan na nung mag-umpisa. Sumusulpot bigla. Kanina lang umaga, sumakit ulit dahil sa alak. Hindi ka naman nagsusuka o dumudumi? Nahihilo ako kanina. Pero hindi ako nagsuka. Titingnan ko na lang muna ang tiyan mo. May severe pain ang pasyente. Matigas na rin ang tiyan niya. Ulcer perforation. Sige, sir. Bibigyan ka namin ng analgesic at kukunan ng x-ray. Turukan mo siya ng pantoprazole at tramadol. Tig-isang ampule lang. Opo, Dr. Wu. I-injectionan ko na kayo ng anesthesia. Isipin nyo matutulog kayo ng mahimbing. Paggising nyo, tapos na po ang operasyon nyo.
gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat. Nurse, 120 ng Propofol, 40 milligrams Rocuronium. Apo. Nagumpisa na ba? Opo, tinurukan na ng anesthesia. Para sa inyong lahat, sa mga hindi pa nakakapag-almusal, meron kaming tinapay, kape at iba't ibang inumin. Kung gusto nyo, itaas lang ang kamay. Ako nang mag-aabot sa inyo. Gusto nyo ba ng kape, tsaa o tinapay? Salamat po. President Do, nabalitaan ko pala nakasama sa operasyon ni Chairman Shin ang anak ninyo. Malamang manonood lang siya. May magagawa pa ba siya? Sa incision hanggang cannulation, pati ang pag-setup ng heart lung machine. 2 oras ang target natin para doon. Maghintay lang kayo. Pumasok kayo pag sinabi ko. Okay ba? Opo, Master. Oh, si Buyong Ju nga. Siya nga. Siya mag-oopera. Oo nga. 10 taon ko na siyang hindi nakita. Mukhang hindi Tagal siya na wala yan nagtrabaho siya. mula nun. Sa wakas, nagpakita ka na rin, Dr. Buyong Ju. Time out ang gagawin natin. Mr. Shin Myung-ho, 72 years old, lalaki. May median sternotomy siya. Mag-uumpisa na ngayon ang heart surgery. Ako ang lead surgeon. Ako si Master Kim. First assistant, Dr. Yoon So-jung. Scrub nurses, Nurse Oh Myung-shim, Nurse Pak Un-tak. Anesthesia, Dr. Nam Do-il. Perfusionist, Dr. Pak Jong-chul. Handa na ba kayo mag-umpisa? Galingan natin. Scalpel. Gauze. Wire holder. Bakit kaya napakaigpit nito? Wire needle holder. Akin ang saw. Ay, nako, yung wire needle holder ulit. Wire cutter. Bubuksan na. Retractor. Malala na pala ang adhesion ng puso. Yung clamp. Hawakan mo to. Mahihirapan kang makita dahil sa adhesion. Nandito yung aorta. Mukhang mahina, kaya dahan-dahan lang. Opo.
Master Kim, SBP 60/70. Below 40 na ang cerebral oximeter. Tataasan ko at sasalinan ng dugo. Okay, Sorry talaga. Sorry talaga, Master Kim. okay lang. Kuminahon ka. Sorry talaga. Dr. Yun. Dr. Yun, tumingin ka. Okay lang. Marami pa tayong oras. Huwag ka magpanik. Para matapos tayo agad, hindi pwedeng matamaan ng mga artery habang ginagawa ang sternotomy at cannulation. Kahit na hindi pa rin sapat ang oras. Dr. Yun, focus lang. Focus. Opo. Prolin, 4. Wow! Ang galing ng techniques niya. Hindi ba? Ang labo na ng mata ko ah. Cut. Cut. Ilang minuto na ang delay natin. Mga 10 o 12 minuto. Dr. Kang, nagka-emergency tayo. Mukhang kailangan ka namin sa ER. Tingin ko may ulcer perforation siya. Ulcer perforation? Teka, kung ganun, hindi ba dapat operahan na sa agad? Paabot ako ng suction. 6 na oras. Kailangan ko ito matapos sa loob ng 6 na oras. Ilang oras na lang ba bago tayo pumasok? Tingin ko may 1 oras pa tayo. Kaya ba nating matapos ng 1 oras lang? Kailangan ko itong tapusin. Kahit anong mangyari. Meron lang kaming mahigit 1 oras. Tingin mo kaya nating tapusin ang operasyon sa loob ng 1 oras? Para mabawasan ang oras nila, gagawa siya ng delikadong bagay. Ooperahan namin siya. Huwag mo sasabihin kay Master Kim. Masamang balita to sa kanya. Buti na lang, nasa panig ko pang langit. Anong ibig mong sabihin? Hanggang ngayon hindi pa siya gising? Alam mo ba kung anong oras na? Gusto nilang malaman kung ano ang At totoo. kapag nalaman mo, handa ka bang sabihin sa mundo ang katotohanan?